A blessed day to everyone. I am Eliza Sendon and welcome again to day 50 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. At ngayong araw nga ay January 19, 2026. At yung pag-uusapan naman natin ngayon ay patungkol kay Enoch, the person who did not die. Now, for a concept by Pastor Russell, who is Enoch, walking with God in a world walking away. Enoch was a man who lived very early in the Bible, at a time when many people were turning away from God. The Bible tells us something very special about him. Enoch walked with God. This means Enoch lived close to God, trusted him, and obeyed him day by day. He did not follow the sinful direction of the world around him. Instead, he agreed with God and lived to please him. Enoch did not walk with God by his own strength. His faith and obedience were gifts of God's grace. God first chose Enoch, changed his heart, and enabled him to live a life that pleased him. Because of this, God took Enoch to himself, and Enoch did not experience death. His life teaches us that even in a broken world, it is possible to live by faith and walk closely to God. Now, para naman sa ating katuruan, mababasa natin ito sa Genesis 5 verse 21 to 24. And it says, when Enoch had lived 65 years, he became the father of Methuselah. After he became the father of Methuselah, Enoch walked faithfully with God 300 years and had other sons and daughters. Although altogether Enoch lived a total of 365 years. Enoch walked faithfully with God, then he was no more, because God took him away. Now, para naman sa ating katuruan, may tatlo tayong katuruan. Number 1, Enoch walked with God by faith. Walk with God, not literally walking while holding hands of God. This means or pertains about the life of Enoch or yung lifestyle ni Enoch. Namumuhay siya ng naaayon sa nakalulugod sa Diyos. He lived by faith, and so we cannot live with God kung hindi naman tayo naniniwala sa Kanya. And sabi nga sa Hebrews 11 verse 5 to 6, by faith Enoch was taken from his life, so that he did not experience death. He could not He could not be found because God had taken him away. So, hindi na nakita si Enoch because God take him away. For before, for before he was taken, he was commended as one who pleased God. Bago siya kunin ni Lord, siya ay nakilala bilang isang taong nagpapasaya sa Diyos o nagbibigay kagalakan sa Diyos. And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. At ayun nga, ang isang tunay na pananampalataya sa Diyos ay nagdulot ng matuwid na pamumuhay sa atin. At pangalawa, Enoch pleased God by faith. Again doon sa Hebrews 11 verse 6, and without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Nalulugod ang Diyos sa kanya dahil siya ay nananampalataya. Hebrews 11 verse 6, ayun nga, nabasa ko na. The goal of life is to please God. Ito yung goal ng ating mga buhay. God, and to please God, you have to put your faith to Him. Ayun yung paraan para malugod sa atin ng Diyos. And that will cause you to follow Him. At makikita mo rin yun sa sarili mo. There is transformation in you and not just an information. At pangatlo, Enoch escaped death by faith. Genesis 5 verse 24, Enoch walked faithfully with God, then he was no more. Hindi na siya nakita because God took him away. Hindi siya namatay. So God break the curse of sin. Ayun nga yung death. At ganoon rin tayo by faith of Jesus. Bagamat mamamatay itong physical body natin,
but Jesus will resurrect us. And yung life ni Enoch, ito yung nagpapakita ng what is gospel is. Ito na yung um, pagpapatunay na gospel na ipinapahayag doon sa Biblia. At paano ba natin ito mai-apply sa ating mga buhay? Number one, learn that true faith produce godly life. Ang tunay na pananampalataya ay dapat magdulot ng makadiyos na pamumuhay. And that's the fruit of faith. Pangalawa, live to please God and seek His presence. Like Enoch, live your life that pleases God. Dapat natutuwa ang Diyos sa atin, and that's the goal. You cannot make Him happy by just offering performance kung yung mga di mo masasabi na nalulugod ang Diyos kung gumagawa ka lang ng mabuti na pakitang tao lang din naman. Dapat ito ay nagmumula sa ating mga puso at hindi lang for temporary but for life. If you are not live in godly life, then you will not please God. And seeking God, when we seeking Him, He will bless us. But more than that, we will receive. The greatest reward is God Himself. At pangatlo naman, leave behind footprints of faith. Yung footprints, ito yung legacy of faith natin. Kumbaga, ito yung maiiwan natin pagdating ng maraming panahon. Makikilala ka ng iba by your faith in God. And as generation pass, your footprint will be a guide and encouragement for them to follow God as well. At ayun lamang po, bago tayo magtapos ay nais ko lamang mag-iwan ng ang ating pagninilay-nilaya. And here it is. Do you consider yourself as someone who walk with God? Why and why not? At bago tayo magtapos ay let's have a short prayer for closing this devotion. Let's pray. Our Father in heaven, we thank you and we glorify you for today's devotion na ginamit niyo upang marinig ulit namin ang inyong mga salita. Panginoon, salamat at pinaalalahanan niyo ulit kami na lumakad kasama kay Panginoon. I want to live my life like Enoch, Lord God, that who walks with you, Lord God, that pleases you, Lord God. And Lord, we know that sometimes it's hard to follow with you, Lord God, dahil yung mundo ay madalas ay pumupunta sa different direction. Siya namang dahilan para kami makaramdam ng panliliit o panghihina, Panginoon. But despite of that, Lord God, please hold my heart and guide my step, Lord God. Nawa ang siyang palaging magliliwanag sa aming mga daan at madakilan ng bawat tao, Panginoon. Gabayan niyo kami, Panginoon, at huwag niyo kami pababayaan in everyday, Lord God. Kayo naman ang siyang laging manguna. I want help us to live like Enoch, Lord God, and to live that pleasing you, Lord God, and honor you. Ayun lamang po. In Jesus' name, I pray. Amen and amen and amen. At ayun lamang po for today's devotion. I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. And I pray na sama-sama sana tayong lumago para sa Panginoon. And see you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.